Hi mga kami, ako nga pala si Ma'am C, Mami Carol. Dati po akong sales agent at ngayon ay full-time na nanay at certified na raketera din, gaya mo. Ngayon ay kung isa ka rin pong nanay na kagaya po na halos nasubukan na lahat para lang mahanap ang tamang racket. Hala, magka-vibes tayo. And now, how to know if a side hustle is for you? Now, allow me to share with you lang mga kami yung mga ibang mga experiences ko na baka sakaling makatulong din sa inyo para malaman or mahanap yung mga tamang side hustle base sa inyong mga lifestyle ngayon. Tsaka dun sa inyong mga oras, kung kakayanin ba ng oras, yung skills, ganyan. Yun ay ating pag-uusap. Before the pandemic, isa akong sales agent sa isang car industry. At ayun mga kami, ang saya ko noon, andun yung kitaan, marami akong natutunan, marami akong nakilala kasi marami akong mga nakakausap na mga iba't ibang klaseng tao, nandun yung pressure, at the same time, nandun din naman yung joy. Kasi nga, bukod sa mga ka-work, yun, marami kang mga natututunan sa bawat tao na nakakausap mo. Iba't ibang klaseng tao na nakakausap mo. Okay yung kitaan noon, pero yun nga, pandemic came, biglang nabago ang lahat, nagkaroon ng transition sa aming buhay, mag-asawa at pamilya, kailangan namin lumipat ng bahay. Medyo malayo kasi mga kami yung bahay namin doon sa office. Kaya nag-decide ako na mag-resign kasi meron talaga sa loob ko ding nagsasabi na baka tapos na yung mission ko doon or iba na yung path. Kaya talaga naglakas loob ako na mag-resign nung time na yon kahit pandemic. So, minsan kahit okay yung income, pero hindi mo na talaga feel yung purpose, mahirap pa rin talaga ituloy. Sinubukan namin mag-asawa, magtayo ng maliit na sari-sari store. Ayun, akala namin easy income lang, pero ayun sa totoo lang, lugi lang kami sa pagbayad ng resibo, requirements, BIR, kaysa sa papiso-pisong kita. Relate siguro yung mga may traditional sari-sari store dito, mga kami, hello. Ayun, tapos akala namin easy income. Tapos yun nga, nag-pandemic, sinara na lang din namin. Nag-decide kami na isara na lang din yung maliit na tindahan. Hindi porket traditional business, sure win agad. Kailangan, ganado rin at sustainable. Nag-aral din ako mga kami ng affiliate marketing. Nakagawa nga ako ng 2 videos. Kaso ayun, na-hold ni Shopee yung account ko kasi meron akong mali sa payment settings. Kaya ayun, napatigil din saglit. How to know if a side hustle is for you? Tip number 1, check mo kung may mga bagay ba akong hindi na kontrolado. Kagaya ngayon, nung sari-sari store, pandemic, tsaka yung na-hold ng Shopee yung account ko, hindi na natin yung kontrolado mga kami. So, kung madalas kang ma-distract, for me, hindi sustainable ang side hustle setup na yan for you. Tip number 2, tanongin mo ang sarili mo kung masaya ba ako dito kahit nakakaramdam ako ng pressure. Kung ang isang work ay nakaka-drain kahit kumikita ka, baka hindi ito yung pangmatagalan talaga para sa'yo. Nung pandemic din kasi, naging ESL teacher din ako mga kami. Kaso sa huli, nalugi lang din ako. Bakit? Kasi madalas brown out dito sa amin. Kaya ayun, meron akong late fee tsaka absent fee. Sakit sa ulo dito. Tip number 3, alamin mo kung, tanungin mo sa sarili mo kung kaya ko bang ayusin yung mga technical requirements or support na kailangan para dito. Kung madali ka ma-frustrate sa mga system setup tools, baka hindi talaga ito match para sa skills mo. Nag-explore din kasi ako mga kami sa crypto trading sa GCash. Okay sana din siya, kaso grabe ang tagal, sobra ng balik ng puhunan. Medyo risky siya, lalo na kung short term na kailangan mo yung pera. Yun. Tip number 4, tanungin mo sa sarili mo kung okay lang ba sa akin yung risk at saka waiting time. Kung gusto mo ng stable income or mabilis na balik ng pera, iwasan mo yung mga high risk at saka high waiting na side hustles gaya ng crypto. Tip number 5, pwede mong isipin kung may daily need ba ng market para sa offer mo. Lagi ba siyang hinahanap ng tao kahit maliit. Pwede kang kumita regularly kahit paunti-unti. Basta yung demand nandun. Yun, depende sa lugar nyo kung nasan kayo. At meron din akong GCash, cash in and cash out, tsaka yung maliit na printing service dito sa amin. Kasi kailangan ng mga bata din yung pagpapaprint, kaya ginawa ko na rin siyang business. Maliit lang siya, hindi kalakihan, steady lang, pero at least consistent yung demand. At saka kaya ng oras ko. Kaya yun, sana kung kaya din ng oras nyo, pwede nyo rin siyang itry yung GCash, cash in and cash out. Depende sa lugar ninyo kung ano yung demand. Tip number 6, the last tip, tanongin mo sa sarili mo kung nakakatulong ba talaga to sa ibang tao. Gusto ko ba tong i-represent? Alam nyo kasi mga kami, mas madali kasing magbenta at magtagal sa isang career kapag pinaniniwalaan mo talaga yung serbisyo at yung produkto na binibenta mo, di ba? Naalala ko noon sa sales agent, talagang in-embrace ko yung product din na yon. So, ayun. Kaya nga ngayon, iniisip ko rin na pasukin yung pagiging insurance agent. Kasi gusto kong mag-invest din para sa aking family, sa aking kids. Gusto ko rin siyang aralin. Gusto ko rin siyang i-share sa inyo
soon kung worth it ba siya na gawing side hustle para sa ating mga mami, kung kaya ba, kung okay lang ba. So ayun mga kami, hindi naging madali pero ang dami kong natutunan sa bawat pagsubok ng aking journey. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong journey rin, huwag kang susuko. Malay mo sa susunod na vlog ay ikaw naman yung makahanap ng swak na side hustle para sa'yo. Comment mo na lang ni kung ano yung mga side hustle na gusto mong i-share sa kapwa natin kamami dyan para naman magkatulungan tayo. So lesson learned lang din, naalala ko may nabasa ako na huwag mo daw hanapin yung passion mo, kundi ang hanapin mo daw is yung purpose mo, kasi yung purpose mo yun yung magdadala sa tamang opportunity para sa'yo. So yun mga kami, kung gusto nyo nga pala ng mga listahan ng mga low capital business ideas at saka yung mga free digital products na pwede nyong i-resell, comment lang kayo ng Momcy Racket para ma-PM ko kayo. Yun lamang, bye bye, God bless!